Hala, ito pong si Miss Raisa May Dizon, abay na mataan ang kanyang lutang moment. No, dito po sa isang segment sa Gimme 5 na agad na mga nag-ingay sa social media, mga viewers nag-react patungkol sa bagay na ito. So ano nga bang nasa isip ni Raisa? Ano nga ba nangyayari sa kanya? Ito nga bang isa sa mga rason, no, at epekto ng pagkawala ni Beam sa Itbulaga? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na, no? Dahil nahuli lang naman sa camera ang tila lutang o spacey moment ni Raisa May Dizon sa Give Me 5 segment ng Itbulaga at agad itong naging dahilan para mag-ingay ang mga netizen at viewers sa social media. Panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Family meal. Rice. Ano nga bang nangyari sa segment habang mabilis ang facing ng larong Gimme 5? Kapansin-pansin ang panandaliang pagkatulala ni Raisa. Sa halip na ang karaniwang energetic at witty banter nito ay tila malayo ang kanyang isip sa set ang eksena na agad na clip at na-upload ng fans sa TikTok at Facebook. Ang netizens theory ayon sa online commentary, tila naninibago at napapaisip si Raisa dahil wala sa kanyang tabi ang kanyang regular live show partner na si Bimby Aquino. So, sa kanyang emotional contrast sa mga nakaraang episode, kung saan nandoon si Beam, halos hindi mawala ang palitan nila ng asaran at kulitan backstage at the same time sa live stage, no? Ang kanyang pagkawala sa mismong live stage ang itinuturing ng fans na dahilan ng kanyang spacing out. Yung social media hype agad na binigyan ng mismo na ba si Beam narrative ang clip kung saan ang simpleng pagod o panandali ang pagkawala ng focus sa ginawang romantikong bebe time trope ng online community. So sa ating pong psychological and fan narrative matrix observational element fan interpretation sa Gen Z real talk, no, and professional perspective, tulala, lutang moment. Homesick nga ba ito kay Beam or pag-iisip at pag-hold back ng mga emosyon dahil wala na yung kanyang comfort person? Natural human moment na pagod, mabilis na mental fatigue o pag-focus sa kasunod na cues ng floor director. Iba ang energy level, missing piece dynamics, no? Parang merong kulang, walang synergy dahil wala ang kanyang favorite person or favorite banter partner at iba't ibang facing ng show sa araw-araw. Depende sa segment at sa lineup ng kasamang host social media. Kaya naman syempre, meron pong mga social media reaction, no, sa rom-com plot point na ito. Yung panandali ang pagkatulala ay nagpapatunay ng lalim ng bebe time, ng connection para social attachment ng fans sa naghahanap ng romantic narrative sa pang-araw-araw na TV broadcast. Ang commentary sa virality ng moment na ito sa kasalukuyan ng culture, ang anumang micro-expression ng mga kilalang personalidad ay mabilis na nabibigyan ng kahulugan ng publiko. Yung lutang moment ni Raisa ay nagpapakita kung gaano kalakas ang subplot, no, ng samahan nila ni Beam sa mata ng mga manonood, kahit na ang totoong dahilan ay maaaring simpleng pagod lamang sa tuloy-tuloy na live broadcast schedules. Pinapalabas ng narrative ng fans na ang presensya ni Bimby ay may direktang epekto sa kanyang mood at performance. Patunay ito na ang kanilang tambalan on-cam at off-cam ay patuloy na nagpapanatili ng mataas na interest at engagement sa social media. Kaya naman syempre po talagang na-catch agad ng mga manonood yung lutang moment nito. Kung matatandaan po ninyo, may lutang moment din siya, 'di ba? Nung nag-i-interview siya sa Sugod Bahay Sugod Bahay segment naman, tinanong niya po yung isang oldies, no, yung isang senior na paano po yan? Dahil mag-isa na lang kayo, kailan po yung taping nyo? Sino po yung nakapanood no? So, eto, panoorin natin. Ganyan din si Alan, maluha ang mata kaya kala namin umiiyak. Maluha. Pero ngayon po na kayo na lang po dito. Kailan po ang taping nyo niyan? Ha? Ma'am? Kailan po kayo Ano dating? Ano yung Raisa? Artista ba to? Friend! Hindi, wait lang. Wala na. Kalimutan nyo na po. Mag-stop na lang po. Ikaw kung ano yung naalala mo eh. Sino ba yung nagtatape?
Ako naman hindi matatawa dito kasi sa live segment na ito, 'di ba? Nag-i-interview siya ng senior, tapos tinatanong niya, kaya yung mga co-host niya, "Ha? Saan galing yun?" Parang hindi naman artista yung senior, pero bakit tinatanong niya kung kailan yung taping? Feeling ko lang yung mga time na yun, iniisip talaga niya yung usapan nila ni Beam. Kasi yun yung yung kaputukan talaga na talagang meron siyang iniisip. May mga chances talaga na si Raisa, may ganong pagkakataon kung anong witty niya nung bata pa siya, na bilis-bilis niya mag-isip, na kayang-kaya niya makipag-banter sa mga Davercads, yung mga matatandang Davercads during that time. Ngayon naman, may mga lutang moment siya. Kasi possible din kasi na kapag nandun ka sa moment na yun, may mga pumapasok sa isip mo na hindi mo na lang alam na nasasabi mo pala. Kaya alam nyo, mag-abang lang talaga kayo. Itong si Raisa May, bigla na lang to magsasalita na ikaka-booking nilang dalawa ni Bimbi. Maniwala kayo sa akin kasi may ganong moment si Raisa na may mga lutang moment siya, na may mga nasasabi siyang hindi niya kailangan sabihin ng live pero nasasabi niya. At sinasabi nga na parang sobrang lumulutang yung isip ni Raisa, tuloy, usap-usapan tuloy siya, naging trending topic tuloy siya sa social media, na parang meron daw nami-miss si Raisa, na parang meron siyang, ang layo ng iniisip niya. Talagang napalaki yung mata niya, lit-lit na mata ni Raisa, biglang napadilat yung mata niya dun sa pagkakataon na yun, di ba? Pero ilang taon na si Raisa nag-host sa Eat Bulaga, pero nakakaranas pa rin siya ng ganong pagkakataon na parang minsan mental block ka na lang talaga, 'di ba? So, dumaan sa feeds ko, tawa ako ng tawa talaga kasi parang feeling ko meron talagang ibang iniisip si Raisa during that time, kaya niya na sasabi yung mga ganong moment, 'di ba? At the same time, syempre nahihiya din siya sa mga sa mga Davercads niya na talagang napanganga dun sa sinabi niya na yun, saan galing yun. Biruin nyo yung senior citizen, tatanungin mo na kung kailan yung taping niya. Talagang natawa talaga ako sa pagkakataon na yun. Hindi ko talaga napigilan. Ilang beses ko kaya pinanood yung video clips na yun. Tapos ito na ulit na naman, 'di ba? So, sometimes gagawa tayo ng mga ilang lutang moments ni Raisa May na magpapasaya sa inyong lahat. Kasi kahit ako na good vibes talaga yung video na yun para sa akin. Pero anyways, kahit pala sobrang tagal na niya sa Eat Bulaga, kahit sobrang tagal na niya sa showbiz, halos doon na siya talaga nagdalaga, doon na talaga nag-20s, 'di ba? Pero may mga chances pa rin pala talaga na dumadating yung mga ganong pagkakataon at hindi maiiwasan, 'di ba? Kahit gaano ka-professional, dadating at dadating sa pagkakataon na malulutang ka. O baka naman iniisip talaga niya si Beam during that time, 'di ba? So anyways, kayo na po yung humusga. Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.